Hector. Now I'm here in my sister's bedroom, playing Barbie. Wala namang bago eh. Simula na makita ko na lungkot ang ate ko ay nagpagpaluhan ko na makipaglaro na rin sa mga laruan niya. Hindi nga gusto ni mommy yun eh, kaso pinilit ko siya and at the end napapayag ko rin siya. Barbie, meet Hector. Hector, meet Barbie. Sabi ni Kimora habang nakaharap sa hawak-hawak kong lalaki na doll. Ang name pala nito, Hector. Dahil ako na ang bago nagmamayari, Hector ang tawag ko sa kanya. Just a moment, brother. I heard a new Barbie song you wanna hear? Sinundan ko lang siya ng tingin hanggang sa kinuha niyang cellphone na hawak niya. Listen. Agad kong nilapit ang tenga sa speaker at pinakinggan ng music. Hi, Barbie Ken. Hi. Ken, you wanna go for a ride? Jump in. Sure, Ken. Biglang tumayo si Kimora at sinabayan ng kanta. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic and fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Bago to tumingin sa akin at nagboses sa lalaki. Come on Barbie, let's go party. Sinabayan ko na si Kimora sa pagsasayaw, pati ako'y nakikisabay na rin sa kanta. Ako na ang kumanta nito kaya't ginanahan na kami magsayaw ni Kimora habang hawak ang mga laruan namin. Agad inagaw ni Kimora sa akin ang walis na hawak ko at ginawang mic. Hindi ko na alam kung gagawin ko ba, kung aagawin ko bang walis o ano, dahil ang king-angkin na niya talaga iyon. Oh, I'm having so much fun. Well, Barbie, we're just getting started. Si Kimora na nagboboses sa lalaki. Oh, I love you, Ken. Blog. Sabay kaming napaligon ni Kimora sa pintuan ng kwarto niya nang marinig namin ang malakas sa kalabog. Kuya Dylan, are you going to break the door of my room? Tili ni Kimora. Who's Ken? And why are you saying I love you, Ken? Who's that bastard, Kimora? Napahagat labi na lang ako dahil sa sinabi ni Kuya Dylan. Kuya Dylan, Ken is Barbie's boyfriend. Sabi nito. Who's Barbie? This is Barbie and this is Ken. So they are boyfriend and girlfriend. Napalingon ako sa tinuro ni Kimora. Wait, this is not Ken. This is Hector. Agad kong pigil. Wait, this is Ken, Hector? Now this is Ken, Barbie's boyfriend. Agad na sabi nito at nairita naman ako kaya kinuha ko sa kanya si Hector. No, hindi siya si Ken. This is Hector and this is my toy. Agad na sabi ko. No, this is my toy, Kuya Hector. This is my room and my toy. No, from now on this is Hector and this is my toy, not yours. No, can you please shut up, you two? Kuya Dylan, this is my toy. Di ba nakita mo nga kami na binili namin to ni Mommy? Yeah, sabi ni Kuya Dylan. Now Hector, give it back to Kimora. No! Ibigay mo na kasi si Hector. Si Kuya Shadow. No! Mommy! Kuya Dylan! Sigaw ko nang biglang kunin ni Kuya Dylan sa akin si Hector. Shut up, Hector! Ines na sabi ni Kuya Shadow. No! My Hector! Mommy! Sigaw ko pa. Hanggang may narinig na kaming yapag ng mga paa papunta sa kwarto ni Kimora. What happened? Baka sa ines ni Mommy ang sabi. Natakot naman ako pero kailangan ko magsalita. Mommy, Kuya Dylan took my toy. Sabi ko habang turong hawak ni Kuya Dylan si Hector. No, Mommy. I would give this toy to Kimora because this toy belongs to her and not to Hector. Napasimangot naman ako. Bakit niya kinakampihan si Kimora? I am his younger brother. Mommy, Kuya Dylan is true. Akin po talaga si Ken and not for Kuya Hector. Si Kimora, isa pa to. Hector? Napalingon ako kay Mommy. Mommy, this is Hector, not Ken. Mommy, gusto ni Kimora na boyfriend ni Barbie si Hector but she said that his name is Ken, not Hector. Inis kong sabi. Napahawak si Mommy sa noon nito at hinimas ito at napalunok naman ako dahil baka sa mukha niyang inis. Lagot na naman kami nito. Kami? O ako lang? Leona. Hindi ko alam kung ba't ako ngayon sumama kay Liam. Ang sabi nito may meeting sila sa office niya. Kasama na doon si Logan at Kevin. Pero mukhang sumama rin nga ang mag-asawa nito. Kaya't napag-isipan kong sumama na lang din kay Liam. Pero ang malala nun ay ang mga tiyanak na nasa likuran ko. Bakit ba sinama pa to? Hoy! Pagtawag ko kay Liam na busy sa pagmamaneho. Domingon siya sa akin. Bakit ba sinama mga yan? Turo ko sa 4 na tiyanak na nasa likuran. Sumama sila eh. Pinilit nila ako dahil daw wala naman silang gagawin sa bahay kaya sinama ko na lang. Paliwanag niya. E ano bang meeting ninyo? About celebration? Saan? Isasabay kasi yung wedding ni Logan at Kevin.
At gusto ni Kevin kasama ako dun sa meeting tapos nung malaman nila nakasama ako, sinabi ni Vivian isama raw kita. Plano niya bang pagsilosin ako? May pinaplanong isang yon. Sabi ko na lamang na naiiling. Kung gusto niya, edi go. May kasama naman ako eh. Tumingin ako sa mga anak kong busy sa mga gadgets itong hawak. Kakatapos lang din nila sa training kanina nung malaman ko na may meeting si Liam ay inaya niya ako pero hindi ko naman alam na sasama pala ang mga batang ito. Kimora. I looked at mommy. She's beautiful. Ang ganda na suot niyang dress. I like it. Sister, why are you looking at mommy? I looked at Kuya Shadow and when he asked me, well, mommy is beautiful, sabi ko. Yeah, I see that. See, you see that? And you, Kuya, you're handsome. Really? Yeah. What about me? Napalingon ako kay Kuya Dylan. Ikaw din, Kuya, you're handsome. Thanks, little sis. Me? Looked at my right side. No, you're not handsome. Inirapan ko si Hector. Napasimangot naman at umirap din sa akin. I hate him so shit much. Okay, I don't care. Tinaasan ko lang siya ng kilay. Hey, you two, fighting ulit? Napasimangot ako dahil sa sinabi ni Kuya Shadow. I'm not. Yes, you are. I'm not nga eh. Mommy, Ate Kimora fight with me. Tapos dinilaan pa niya ako. No, Mommy. Agad natanggi ko. Kayong dalawa, pag di kayo tumigil, itatapon ko kayo sa labas ng sasakyan. Napasipaot ako. I feel like mommy doesn't love me. I hate her so much, but she's my mommy pa rin. Third person. Na makarating sila Leona sa restaurant kung saan gaganapin ang meeting, pumasok silang magkahawak ang kamay ng 4 na bata, habang nasa unan sila Leona naman at Liam. Nasa likod ng mga bata at nakasunod lamang ito. Agad pumasok sa private room ang mga ito at nakita nila ang mga kaibigan nito. Napatigil si Leona na makitang pati ang pamilya ni Logan ay nandito. Kompleto silang lahat maliban sa pamilya niya. Nandito rin ang pamilya ni Logan at pamilya ni Kevin. Kasama nito si Kat na hawak-hawak ang maliit na anak nito na nasa 8 months na. Lolo, Lola! Sabay na sigaw ng 4 at mabilis nagtungo sa ina at ama ni Liam. Oh my God! Butit dinala mo sila, Liam! Tili ng ginang. Maupo ka, iha. Mabilis tinignan ni Leona ang ama ni Liam at tumango. Nakita niya ang pagkagulat ng ina at ama ni Logan na nakatingin sa kanya. Isabel? Uro nagsalita ay ang ina ni Logan. Tumingin si Leona sa ginang at binigyan to na nagtatakang tingin. Kilala niya ito pero ito lang ang dapat niyang gawin, ang magpanggap na hindi sila kilala. I am not Isabel. I'm Leona Estrella. Napabuntong hininga si Leona at umupo. And please wag niyo nang pag-usapan ang buhay ko. Pag-usapan natin ang meeting na gaganapin dito. Agad naman nagsinghapan ng mga matatanda. Okay. Panimula ni Vivian na may hawak ng malit na sanggol. Tumingin doon sa Leona at parang may konong bagay na tumarak sa puso niya. May emosyon siyang hindi malaman kung bakit. Nanlalamig ang katawan niya at parang anumang oras babagsak siya sa lupa kahit nakaupo siya. Napabuntong hininga siya at pilit pinalalakas ang loob. Plano naming isabay ang kasal namin ni Kat and I'm so happy for my friend na pumayag siya, sabi ni Vivian. Napataas ang kilig ni Kat pero pinigil na ng sarili mag-react. Ang plano namin may ikasal sa lalong madaling panahon. Maybe 2 months? Magpapakasal na kami. And for the venue, ako nang bahala, sabi ni Kat. Sure, friend. Nakangising sabi ni Vivian. Nakita ni Leona ang pag-irap ni Kat kaya baga siya natawa at napatingin sa kanya mga kasamahan. Why are you laughing? Si Vivian. Tumingin si Leona dito at nakibit balikat. I'm happy for you too. Siguro nga ending na to ng story namin ni Logan and oh, I forgot. Tumingin muna to sa mga kasama at tumingin sa 4 niyang anak. Siguro ito na ang panahon para ako naman na maghiganti. Pagsalita nito sa isip niya. These 4 kids are Logan's children. But may anak na kayo and of course, as a mother, hindi ko pwedeng saktan ng mga anak ko. So, I'm happy for you too. Tumayo si Leona at agad dinignan ng mga anak. Diba sinabi ko sa inyo noon na hindi niyo tunay na ama si Liam? Nagsitanguan ng mga ito. Kasi that man is your father, sabi ni Leona sabay turo kay Logan. Sinabi nito noon sa mga anak niya na hindi nito ama si Liam, na malaman ng mga bata na galit sila sa turing nilang ama dahil sa pag-iwan sa kanila. Kaya ngayon napatay ng mga bata kay Logan na ngayon may luhang tumutulo sa mga mata nito. I hate my real dad. Si Dylan ang una nagsalita. Yeah, I hate him. Si Shadow. Me too. Galit ding sabi ni Kimora habang nakatingin kay Logan na puro ng galit sa mga mata.
I love Daddy Liam more than you. Mas naiyak si Logan nang huling sinabi ng batang lalaki. Sabay-sabay nagsialisa na mag-ina, habang si Liam naman nakasunod dito. Hindi makagalaw si Logan habang naiiyak dahil sa nalaman, habang ang mga matatanda na may bakas ang gulat si Vivian naman. Mainis at puno ng galit habang ang kaibigan nitong sikat, kitang-kita sa mukha nito ang saya. I'm leaving. Napalingon lahat kay Logan. Mabilis tong umalis at iniwan ang kasama nito. Panahon na ba para saktan na si Logan? Panahon na ba para maiyak siya? Panahon na ba para ipadama na nagkamali siya ng kinalaban? Charot! Leona. Mabilis kong hinila ang mga anak ko palayo sa restaurant dahil alam ko, susundan talaga kami ni Logan. Nung nasa parking lot na kami, hindi nga ako nagkamali. Napalingon ako sa likuran na makita ko si Logan, tumatakbo patungo sa amin. Napatingin sa akin si Liam, pero sinenyasan ko lamang siyang ipasok ang mga anak ko sa kotse ko. Inabangan ko si Logan hanggang makarating siya sa harapan ko. Baka sa mukha niyang galing siya sa pagyak. Huminto siya sa harap ko at tumingin sa akin bago tumingin sa sasakyan ko kung saan nakasakay ang mga anak ko. Anong kailangan mo? Malamig kong sabi. Bigla na namang tumulo ang mga luha niya at tinakpan ng mukha. Narinig ko pa ang sunod-sunod niyang paghikbi. Na para bang isang bata. Huwag mo akong iyakan. Inis kong sabi. Dahil sa pag-iyak niya ay parang piniga ang namamanid ng katawan ko. I'm sorry. Usal niya habang nahihirapan sa pagsasalita. Kurot ang noo ko habang nakatingin sa kanya. Ano ba, Logan? Kung pumunta ka lang dito sa harap ko para... Natigil ang pagsasalita ko na makita ko si Vivian na lumabas. Para umiyak, tuloy ko. Tumingin si Logan sa akin habang umiiyak at rinig na rinig ang pagsinghot niya. Ngayon ko pa siya nakitang umiyak. Totoo bang anak ko sila? Mahina niyang sabi pero dinig ko. Napabuntong hininga ako tumatras na bigla niyang hawakan ang kamay ko. Sinabi ko na, di ba? Bakit uulitin ko pa? Malamig kong sabi. Please answer me. Ulitin mo, Isabel. Anak ko ba talaga sila? Pinilit niyang hindi humikbi habang nagsasalita. Tumingin muna ako sa likuran niya kung nasaan si Vivian. Oo, sinabi ko na sa'yo. Sa inyo. Bakit ba gusto mo pang... Natigilan ako. Galit ba sila sa akin? Napalingon ako sa kanya. Parang nanikip ulit ang dibdib ko dahil sa nakita kong sunod-sunod na pagtulo ng luha niya. Oo, sabi ko. Umiiyak na naman siyang parang bata sa harapan ko. Napatingin ako kay Vivian na parang di makapaniwala na umiyak siya. Logan. Napabuntong hininga ako tumingin kay Logan. Wala ka na bang sasabihin? Kasi gusto ko nang umalis. Wag muna kayong aalis. Usal niya. Kailangan kong umuwi. Naming umuwi. Kaya kung ako siya, puntahan mo ng fiancé mo. Sabi ko at tumalikod. Bigla niyang pinigilan ng kamay ko at niyakap ako patalikod. Please, gusto ko makausap ang mga anak ko. Sabi niya habang umiiyak. Napabuntong hininga ulit ako. Sige, kung gusto mo siyang makausap, dapat maayos ka at di ka umiiyak. Siguro bukas o sa makalawa. Bukas ko sila gustong makausap, sabi niya. Sige, kaya bitawan mo ko at baka masapak pa kita. Agad niya akong binitawan at tumingin sa sasakyan ko. Kitang-kita pala sa loob na nakatingin ng mga anak ko sa akin, habang si Liam naman nasa backseat. Sinenyasan ko si Liam na umalis sa backseat dahil uuwi na kami. May dala naman siyang sasakyan kaya doon sa sasakay. Tumingin muna ako sa kanila bago pumasok ng kotse. Mommy! Napalingon agad ako kay Kimora na magsalita ito. Yes, baby? Taka kong sabi. Daddy po ba talaga namin siya? Turo niya kay Logan na nakatingin pa rin sa amin. Kumuha naman ako ng hangin dahil ito na eh. Sisimulan ko na to kaya dapat ko nang tapusin. Yes, anak. Pero bakit di niya tayo kasama? Kimora, bukas na lang tayo mag-usap niyan, okay? Magpahinga na muna kayo. Mabilis naman siyang tumango at sumandal. Si Dila naman nakatingin lang sa daan na parang may sariling mundo. Alam kong galit talaga siya sa tunay niyang ama dahil sa pagpapabaya nito sa amin at sa wala sa piling namin. Pero kasalanan ko rin naman yon dahil hindi ako bumalik kay Logan nung nalaman kong buhay ako. Nang makarating kami sa bahay, agad na nagsitunguhan ng mga anak ko sa kanilang kwarto. Narinig ko rin ang kotse ni Liam pero hindi ko gustong makausap siya ngayon. Kaya't pumasok ako sa kwarto ko at naglak ng pinto. Tumingin ako sa kisame habang inaalala ang pag-iyak ni Logan sa harapan ko. Akala ko isa siyang heartless mafia boss. Bakit napakaduwag niya? Tumagilid ako at pinikit ang mga mata ko. Dapat ko nga sigurong paghanda ng sarili ko para bukas.
Leona. Kinabukasan, maaga ako nagising. Hindi dahil excited akong paiyakin naman si Logan, kundi ang plano kong gagawing revenge para sa kanya. Ano kayang mas masayang revenge na gagawin ko? 1. Tumira sa bahay niya kasama mga anak ko, pero hindi siya papansinin ng mga anak ko. 2. Tumira sa bahay niya at guluhin ang buhay niya. Parang bata naman. 3. Gumawa ng prank. Idamay ang babaeng si Vivian. 4. Pagsilosan si Vivian. 5. Sabay-sabay na lang kaya lahat. Mag-isip din kayo kung anong pwedeng revenge, no? Kaloka naman. Napabuntong hininga muna ako bago tumingin sa kotse ko. Nakasakay ng 4 kong anak. Sinabi ko rin sa kanya habang nasa hapag kami, pupuntahan namin ng daddy niya pero may sabi rin ako na gagawin nila. Are you ready, kids? Pagsabi ko. Yes, mommy. Sabi nilang 3 maliban kay Dylan na sobrang cold. Dylan, why don't you speak? Sabi ko sa anak ko. Tumingon siya sa akin at binigyan ako ng nagtatakang tanong. Why should I speak? And what will I say? That daddy is back and he wants to be with us again? Nagulat naman ako sa sinabi niya. Baka sa tono niya ang pagka-sarcastic. Dylan, ba't ka ba ganyan? Mom, don't talk to Kuya Dylan because he's just sulking. Napalingon naman ako kay Kimora. Napabuntong hininga muna ako bago tumingin sa daan. Siguro nga nagtatampo siya. Brother, when you see daddy, what will you say? Tanong ni Kimora kay Shadow. Nandito na kami sa restaurant ko sa hinihintay namin si Logan. I don't know. Maybe I will sulk with him like Kuya Dylan? How about you, Hector? Maybe when I see him, I will ignore him. And then when he says he will buy me a Barbie like yours, maybe I will forgive him. Napatas ang kilay ko dahil sa sinabi ni Hector. What? Are you serious? Di makapaniwalang sabi ni Kimora. Yes, I'm serious. Para naman di ko naagawin ng Barbie mo. Napatampal ako sa noo at di tumitingin sa kanila. Si Dylan tahimik lang habang may pasan-pasan na problema. Grabe, bakit pang seryoso niya masyado? Dylan, pagtawag ko dito tumingin siya sa akin na nagtataka. I am not used to you being quiet. Usal ko. Narinig ko pa ang mahinang pagbuntong hininga niya at tumingin sa mga kapatid. Shut up, Hector. Napapikit na lang ako dahil sa sinabi niya. What? Wala naman akong ginagawa ah. Agad na depensa pa ni Hector. How loud are you and what, Barbie? Are you gay? Agad na pagalit na sabi ni Dylan. Mommy, Kuya Dylan, no? Sumbok ni Hector. Napairap na lang ako at uminom ng tubig. Sorry, I'm late. Napalingon ako sa nagsalita. Si Logan. Pagkakataon mo makita mga anak mo pero late ka? Anong klase kang ama? Sabi ko sabay inom ng tubig. I'm sorry, may inasikaso lamang ako. Napairap na lang ako at inayos ang pagkakaupo. Tumingin ako sa anak kong tahimik lang habang nakikinig sa ama nila. Umupo si Logan sa bakanting upuan at tumingin sa amin. Nag-order na kayo? Tumango lamang ako. Tumingin siya sa mga anak ko at nakita ko na naman ng kakaibang emosyon niya. Can you introduce? Agad kong pinuto ng sasabihin niya. Kids, introduce yourself. Sabi ko. Agad tumayo si Hector. Nangunguna talaga siya. Hi, I'm Hector Australia, 5 years old, turning 6. Magaling akong kumanta. Mabait din ako. Paborito kong kainin ang luto ni Mommy. Mahilig din akong sumayaw. I love swimming. Naglalaro ako ng Barbie kasi gusto ko samahan si Ate Kimora sa paglalaro. Kaso inagaw niyo yung Hector ko kaya hindi ko na siya friend. At kung gusto mong patawad kita, bilan mo ako ng Barbie house, dress, Barbie doll at iba pa. I love color pink and red. Gusto ko sinusot ang mga kwintas ni Mommy. Napatampal ako ng mahina dahil sa sinabi ni Hector. Bakit ba may anak akong makulit? Grabing sakit sa ulo. Napaliwan ako kay Logan na hindi makapaniwalang tumingin sa bunso niya. I'm Kimora Australia, 5 years old turning 6, pangatlo sa magkakapatid, and my favorite food is adobo. I love cakes and cupcakes. Malamig na sabi niya at umupo na. Lunok ulit dahil kitang-kita kong paglunok ni Logan. Shadow Australia, 5 years old turning 6. I don't like cookies. I love drawing and I don't like you being my father because you leave us. Malamig na sabi ni Shadow. Napahagat labi ako at di makapaniwalang napatingin kay Dylan na tahimik lang at walang balak magsalita. Dylan, usal ko. Tumayo siya at tumingin sa daddy niya. Dylan, 5 years old turning 6. Ayoko sa maiingay at ayoko rin sa mga taong nang iiwan. Higit sa lahat ayoko sa mga taong kagaya mo. Umupo na ito at tahimik sa isang tabi. Napalingon ako kay Logan na hindi maintindihan ng mukha.
Halo-halo lahat ng emosyon niya. Lungkot, panghihinayang at iba pa. Leona Eileen Estrella, sabi ko. Napanunok pa si Logan at lumingon sa akin. Ikaw naman magpakilala, para kang tanga dyan. Inis kong sabi dahil nakita ko na naman ang pagturo ng luha niya. I'm sorry. I'm Logan Cordero Red Dragon. Usal nito. Tumingin sa mga anak ko at kinausap ang bunso si Hector. Lumapit siya dito at umiyak at niyakap ang anak habang may sinasabi. Hindi ko marinig ang sinabi niya kaya wala na akong pakialam hanggang sa makarating siya kay Kimora. At may sinabi din siya dito at di na ako nakinig dahil binigyan ko sila ng privacy mag-ama. Habang si Dylan na may nakatingin lang sa kawalan. Dylan anak? Napalingon ako sa kanila. Kausap si Logan ng panganay niya habang umiiyak. Pero si Dylan parang walang pakialam. Kaya nung natapos sila nag-usap din kami. Humingi siya ng pasensya sa akin sa nangyari. Di ko naman alam kung bakit siya humingi ng tawad sa akin. Gusto ko kayo makasama. Gusto kong tumira kayo sa bahay ko. Please, Isabel. I mean, Leona. Bumalik na kayo sa bahay. Napalingon ako sa mga anak ko. Pag-iisipan ko. Please, kahit konting panahon lang, makasama ko naman ang mga anak ko. Sabi niyang nagmamakaawa. Napabuntong hininga ako at tumango. Sige, papayag ako pero 1 buwan lang binibigay ko. Pag di pa kayo naging close sa mga anak ko, ilalayo ko siya sa'yo. Natigilan siya pero tumango din kalaunan. Kasama ba sa bahay na yun ang fiancé mo? Dagdag ko tatigilan siya doon at mahinang tumango. Ngumiti ako ng peke. Sige, okay lang, sabi ko. Kasi gagawin kong plan ng paghihiganti habang nasa bahay mo kasama ng babaeng impactang yon.